Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Guys, i-share ko lang po tong experience namin, kaming mga marino. Galing kami ng Suhar, Oman. Naglo-loading kami ng iron ore pellets. So, unahan ng Oman doon sa Muscat, may isang kwan doon, naka-gold na area. Nagpipick up kami ng armed guard. Tatlo sila guys, no? Kasi uh, in the next day, dadaan kami sa HRA o High Risk Area. Ito guys, pagka may armed guard, wala pa akong balita na naakyat ng mga pirata pagka may armed guard. Kasi pag didikit ka, warningan ka ng shot nila kasi may mga baril to. Pagka akyat ka, talagang tatargetin kanila. So, as you can see guys, yung mga gilid namin ng barko, may naka-layout na dito mga barbed wire. At the same time, may naka-layout din mga fire hoses. Pangkuan lang yun guys, yung mga fire hoses na parang obstruction nila. So, ito talaga yung barbed wire talaga. Talagang ito ang pinaka-obstruction talaga nila. So, sa mga pirata guard, guys, hindi ako gaano takot dyan. Kasi, pag pirata kasi, pag may armed guard ka, talagang wala tayong kabad yan. Kasi, as I said, wala pa akong narinig na barko inakyat ng pirata na may armed guard. May mga baril to sila guys. Kompleto to sila. They have about more than 600 rounds na bala, kaya komportable ako at saka kami mga crew. Anyway, pagka walang armed guard, baka magbabaan kami or else yung company iikot kami. Mapalaki kasi silang gastos guys kung halimbawa pupunta sila ng Mediterranean, somewhere in Mediterranean, no? Mapalaki silang gasto guys. Ito yung kinakatakutan namin dito, yung Yemen, no? Dito siya, pag pumasok ka diyan lagi guys binubomba yung mga barko. Gamit nila drones. Minsan pa may fast craft sila na parang may tao, yun pala dami. Ang mga karga doon puro bomba. Kung narinig niyo sa balita niyan na yung barko binobomba, may mga kapwa din kaming mga marino na nawawala. Ayan, ang hirap talaga guys. Dito ako natatakot. Diyan pagka pumasok diyan, talaga yung silip mo diyan. Pagka may fast-craft diyan, talagang nakaredy ka na diyan. So, nilagyan ko nitong mga lookouts dito kasi makatulong din kung baka may makikita sila. Kaya yung radar mo dito, lagi naka-small scale. Gamit ko 3.0 yung range niya sa radar para yung mga small object makikita. Ito yung mga baril nila guys, no? Helmets, bullet drop dito na. So may naka-ready ng isa kada armed guard, may naka-ready ng baril. Pagka emergency, tatawagan lang namin sa kabina nila yung mga armed guard, naaakyat sila din. Kaya ito nakatakot guys. Baba nito Somalia. Yan, yung sa siko na yan, parang siko na yan, yan ang route plan namin, no? So, from point A to point B. Minsan dyan, may mga dati-rate, may mga convoy pa ng mga US Navy o ano bang mga Navy na sa iba't ibang bansa, may Japan nga at India. So, baba niyan guys, Djibouti, and this one is Somalia. So, as I said, hindi ako takot diyan sa mga pirata kasi may armed guard ako. Yung kinatakutan ko yung mga drones. Yan, yung narinig nyo laging binubomba ng mga barko. So, ito, pag dito, yung ginagawa namin, dasal na lang sa Panginoon, no? Kasi yan talaga ang pinaka-general way po naming mga crew. Napakahirap dito, lalo na pag yung plug ng barko mo is UK, the US, or else yung barko mo pupunta na Israel. Kasi away ito ng Houthi at saka Israel. Dito nagbumbahan hanggang ngayon guys, ang hirap dito. Pero makita mo, dami pa rin mga barkong dumadaan dito, itong area na to.
So, ayun, medyo hindi, mas maganda nga kung hindi maganda yung panahon dito kasi para makita mo talaga yung mga barko na ano. So, ito guys, tapos na yung wala ng high race, binaba na namin yung mga armed guard. Dito sila ngayon sa nearly to Jeddah kasi yung barko papunta kami ng Egypt. Magdi-discharge kami doon. So, medyo masama yung panahon nito. Itong voyage namin nito, Pasko tsaka Pasko tsaka New Year dito. Naawa din ako sa mga armed guard guys, no, binigyan ko na lang ng internet card para namang makatawag sila sa pamilya nila. Diba? May tao din yan. Sri Lankan yung mga armed guard namin. Puro mga bababait. Pagka manigarilyo din ka, binibigyan ko ng sigarilyo. Hirap tong buhay namin dito. Pumunta kami dito trabaho, not for war. Pero madamay ka dito sa mga away-away nila. Ang dami ng pinalubog na barko diyan. Napakahirap yan. So dito guys, medyo masama tong panahon na to. Nakaliwi lang yung barko, so meaning yung sa likod niyan dyan na hinaharangan ko yung mga alon para naman dito sa kabila yung baba, yung armed guard, wala ng alon. May alon, may kunting movement yung barko pero na-minimize ko yung alon. Itong barko na to almost 300 meters and then may lapad dito mga 55 meters, so medyo may kalakihan tong barko na to. Ito naawa ko sa mga armed guard guys na came from Sri Lanka. Nung nalaman ko yung sahod, napakaliit. May mga Pilipino din armed guard, narinig ko nagsasahod ng 1,400. So it means 90 or 80,000, something like that. Ganyan mga sahod ng mga kababayan natin dito. So, mga ex-military din sila. Ewan ko yung iba kasi hindi ko na tinatanong. Pero dito puro may mga karanasan to. Well-trained to talaga sila before sila sumampa dito. I mean, I'm talking about yung agency dito na nag-a-apply sila. Hindi na sila, hinahanapan na nila yung service nila. Ano ka dati, ganito. So, interview, yung mga combat mo na danan, yung mga... So, mga well-experienced na itong mga armed guard namin. Hirap nga kasi nila kasi minsan sabi ng 40 sila. Thank you for watching.